ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa bayan. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. 8 patay kasama ang 5 bata sa panibagong massacre sa Laguna. Suspek sa krimen, kinilala na. Shoot to kill order laban sa grupong sangkot sa madugong robber slay sa Cabuyao, Laguna, pinaboran ni DOJ Secretary Gonzales. Pangasinan, Zambales, La Union at Cordillera, hinagupit ng bagyong Cosme, 21 patay. Presyo ng isda at gulay nagtaasan dahil sa bagyo. Dagdag pasahe sa Maynila, ipagpapaliban muna ng LTFRB. Testigo na naglabas ng umano'y litrato ng Pangulo sa Shenzhen, China, hindi na umano makontak. Exclusive! Ginang Gina de Venecia, ipinakita ang kopya ng pasaporte sa pagpunta sa Shenzhen. Exclusive! Energy Regulatory Commission Chairman Rodolfo Albano niresbakan ang mga mambabatas kaugnay sa mataas na singil sa kuryente. Exclusive! Lalaking pinutulan ng ari ng kalipin, matagumpay na naoperahan. China, niyanig ng malakas na aftershock, 3 patay. Fake Cuneta, kinilig sa pagtatambal nila ni Gabby Concepcion. Exclusive, Pinoy Indie Film na service, malakas daw ang laban sa Cannes Film Festival. At bagong Wawawi House, kontrobersyal sa pagkalat ng topless na larawan. Mula sa ABS-CBN News Center, Manila, ito ang TV Patrol World! Magandang gabi, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. 3 araw lamang matapos ang karumal-dumal na bank robbery sa Cabuyao, Laguna, kung saan 10 tao ang napatay, isa pang krimen ang gumulantang sa probinsya. 8 tao ang napatay, kabilang ang 5 bata nang walang awang paulanan ng bala, ang 4 na bahay sa Barangay Hornalan, Calamba, Laguna. Nagpapatrol, Jenny Reyes. Hating gabi kagabi, sunod-sunod na putok ng barilang umalingaw-ngaw sa Barangay Hornalan, Calamba, Laguna, kasabay ng mga hiyaw ng saklolo. Nang natigil ang pamamaril, naglabasan sa bahay ang mga hintakot na residente. Nagkalat ang mga basyo ng M16 Armalite rifle sa labas ng 4 na bahay sa komunidad. 8 tao ang nasawi sa pamamaril, kabilang na ang 5 bata. Sugatan ng 6 na iba pa. Sa investigasyon ng pulisya, unang pinuntiryan ng sospek ang bahay ng pamilya Balisong. Patay ang mag-amang Dennis, Gladen 7 taong gulang at Gladys 8 taon. Tadtad ng tama ng bala ang ulo at katawan. Samantalang sugatan naman ang mag-inang Marina at Denmark, 6 na taong gulang. Ayun po, nakabalagta na po yung mga bata. Mula doon, ilang daang metro pang naglakad ang sospek papunta naman sa bahay ng pamilya Pili. Nang ratrati ng sospek ang bahay ng mga biktima, nakatakas ang 12 anyos na batang itinago muna sa pangalang Joel, pero naiwan ng kanyang mga magulang at 5 kapatid na edad 4 hanggang 17 anyos. Natutulog po kami. Bigla po meron pong pumutok. Ako po yung nagtago po dun sa sulok po kaya hindi po natama ng bala. Sabi po hindi pa pahimingi daw po tulong kinakasanta. Dali-daling tumakbo si Joel sa kapitbahay na si Kasanta para humingi ng tulong. Kasanta, ako inyong tulungan. May tama ho si na Bibi at saka si Papa. Sabi ko, Toto, hindi tayo makakaalis. Gawa nang ako'y takot din. Nang matapos ang putukan, sama-sama silang humango sa bahay ni na Joel at doon tumambad ang karumal-dumal na eksena. 2 lang sa kanyang kapatid ang natirang buhay. Patong-patong yung mag-iina. Yung ama naman nasa harap ng TV. 2 pang bahay ang pinaputukan ng salarin at 2 pa ang nasugatan. Hinala ng mga pulis, may malalim na motibo ang sospek sa pamamaril. Magkakalayo ang mga bahay at sa paligid ay marami ring ibang bahay na hindi naman binaril. Na-recover din ang 3 magasin ng M16. Isa sa mga ito, may nakatatakpang pangalan. Pag-aari umano ng retiradong pulis na si SBO4 Florencio Peria. Sa ngayon, lahat siguro ng maging pumunta natin, sinususpect natin. Pero kahit
Problema lang natin, wala pa rin magdidiin. Giit ng mga kaanak ng mga biktima, wala namang nakaalita ng mga ito. Pero tinitignan pa rin ng mga pulis ang lahat ng posibleng anggulo habang tinutugis ang salarin. Jenny Reyes, Patrol ng Pilipino. Hindi naman naitago ni DOJ Secretary Raul Gonzales ang galit sa mga taong nasa likod ng karumal-dumal na krimen sa RCBC Cabuyao, Laguna. Kung siya lamang daw ang masusunod, dapat daw i-shoot to kill na ang mga suspect. Nagpapatrol, Weng Hidalgo. Galit na nagsalita si DOJ Secretary Raul Gonzales sa dapat umanong gawin sa mga suspect sa madugong panguhol dapat pamamaslang sa RCBC Cabuyao noong Biyernes. I think there should be a shoot-to-kill order against these people already. I'm really mad about this thing. I really don't like what happened. Kaya minaman-manana ng PNP Calabarzon ang iba-ibang hold-up group na maaaring responsable sa karumal-dumal na krimen. Mga usual suspects natin, yung mga Kuratong Baliling, Waray-Waray, Ilonggo Group, so yun ang bine-verify natin. Negatibo naman sa paraffin at polygraph test ang dalawang security guard na pinaghahanap noong Biyernes. Makakatulong din daw sa investigasyon ang salaysay ng isang babae at isa pang testigo na nasa labas ng bangko nang maganap ang krimen. Nakita niya yung isang tao, inakbayan yung kasama niya, papunta sa loob ng bangko. Well-belt na jacket ng itim. Nasuri na rin daw ang mga fingerprints na nakita sa crime scene at imamatch na lang ng SOCO ang mga ito sa kanilang file ng mga kriminal at sa NBI. Samantala, nag-iimbentaryo na sa RCBC ngayon at pinaghahandaan na ang kanilang pag-alis sa lugar. Inilipat na sa RCBC Batino Branch sa Calamba ang lahat ng account dito sa Cabuyao dahil balak ng pamunuan na tuluyan na itong ipasara dahil sa trauma na idinulot ng krimen sa mga kliyente at iba pang empleyado ng RCBC. Nangangamba na rin ng mga empleyado at mga biyahero sa lugar dahil kahit sino ay maaaring maging biktima ng krimen. Siguro 10 years na ako dito, 1998 pa ako, ngayon lang nangyari yan. Mayroon kayong takot ngayon lalo na sa gabi kasi dahil sa nangyari, di ba? Kung mang-hold up naman sila, wag naman nila patayin. Pumanaw na rin kahapon ng marketing manager ng RCBC na si Isagani Pastor. Siya ang ika-10 biktima na inaasahan sanang makakapagbigay linaw sa investigasyon. Tayo naman na nagbigay utos para sa mga additional measures na ipatutupad para lalong pagalingin, paigtingin ang ating police visibility. Weng Hidalgo, Patrol ng Pilipino. Nagpulong ang mga opisyal ng mga bangko at ng PNP para pag-usapan kung paano mapaiigting ang seguridad sa ganitong mga lugar. Biglaan ang naging pagpupulong ng Joint Anti-Bank Robbery Action Committee at ng Bank Security Management Association kanina. Ito'y kasunod ng insidenteng naganap sa sangay ng RCBC sa Laguna noong Biyernes. Napag-usapan ang kahalagahan ng mga surveillance camera o CCTV na makakatulong sa pagresolba ng mga ganitong kaso. Hiniling din ng mga bangko na kung pwede ay may mga mobile ang mga pulis na palagi ang nag-iikot sa kanilang mga lugar. Droga umano ang posibleng dahilan ng pagwawala ng mga kriminal sa Laguna. Nagpapatrol Chief Correspondent Corina Sanchez. Aminado si PNP Director General Avelino Razon na malaki ang kinalaman ng droga sa lumalaganap na krimen sa bansa ngayon. Many of these cases are drug-related. No? So talagang ang drug problem natin should be addressed properly. It is, I think, a bigger threat than itong communist insurgency. Ayon sa PNP Chief, bagamat hindi droga ang tinitingnan nilang anggulo sa dahilan ng pagpatay sa 10 empleyado at kliyente ng RCBC noong Biyernes, posible raw na may impluensya ang droga sa kilos ng magbubukid na pumatay sa 8 katao kasama ang 5 bata kaninang madaling araw. Pansin ng lahat ng 2 kahindik-hindik na krimen na ilang araw lamang ang pagitan ay parehong sa Laguna na ganap. In the whole province of Ayon kay Director General Junicio Santiago, hepe ng Philippine Drug Enforcement Agency, ang Region 4 na sakop ang Laguna at Cavite ay pangalawa sa Metro Manila sa bilang ng mga iligal na aktibidad sa droga sa buong bansa. At ang Calamba at Cabuyao naman ay nangunguna rin sa problema ng PDEA sa buong Laguna. Ayon sa BJMP, 25% ng nakakulong na kriminal ay may direktang koneksyon sa drug activities. At 75% ng mga krimen tulad ng rape at hold-up ay napagalamang lahat may impluensya ng droga.
Panukala ni General Santiago sa pamunuan ng PNP, magkaroon ng Strike 3 policy sa mga hepe ng pulis sa Region 4 at papanagutin ang mga barangay captain sa paglaganap ng droga. Yung mga barangay captains may pananagutan dyan. Dapat, some of them are even involved, not only in the province of Cavite, but in most areas, pati mga kagawad. What about the PNP in these areas? I think they should also be relieved. Surprisingly, some of the activities are happening right next door to a police station. Kalimutan na yung kaklase-kaklase. Kung talagang salbahe, there's a limit to what we can tolerate. Corina Sanchez, Patrol ng Pilipino.